Alright, for today's video, gumawa ko ng slab tutorial regarding sa one-way slab tsaka two-way slab. So, ito dahil pa rin to sa mga messages tsaka comments no, na nako-confuse pa rin sila regarding sa slab. Ika nga hindi nila kilala yung mga bakal. No? Familiarize sila sa mga kabilyada pero hindi nila kilala kung anong tawag sa mga rebars na yon. So itong tutorial para to ma-address sa tanong na yon. Okay? So punta tayo dito sa one-way slab. Sa one-way slab, ito lang ang tatandaan nyo. No? Meron tinatawag na one-way slab may tinatawag na main bars. Yung main bars doon, composed of syempre top tsaka bottom. Number 2, temperature bars or shrinkage bar. Shrinkage, no? So, bakit tinawag na temperature? Kasi, ito, nagpe-prevent to ng crack ng slab. Pag wala to, magka-crack ang slab. True temperature. Pagka mainit masyado ang konkreto, nag-expand yan. Diba? Tapos, pagka masyado namang malamig, or pag malamig siya, nag-shrink naman. No? Nag-elongate, no? Nagko-contract siya nag-elongate. Kaya tinatawag na temperature bar, no? Pero wag niyo na tong alalahanin tong shrinkage kasi yung mga steelman natin hindi naman to kilala, no? Bibihira lang nakakakilala. So ang pinaka-common talaga na pangalan nun is temperature bar. Ito, mag-focus lang tayo sa temperature bar. Yung temperature bar naman, meron din top and bottom yan. May top and merong top temperature bar tsaka bottom temperature bar. Okay. So again, pagka may narinig ka na temperature bar, automatic anong papasok sa isipan natin? One-way slab only. Okay? Kasi walang temperature bar sa two-way slab. Mamaya i-discuss ko bakit walang temperature bar sa two-way slab. Okay, sige. Ipakita natin. Kilalanin natin na itong si one-way slab na main bars sa top bar muna. Okay, kasi pag sinabing one-way slab, yung isa lang ang direction ng kanyang reinforcement main bars na. Isa lang ang direction o one-way lang ang direction ng main reinforcement system niya kasi yung bending niya isa lang, papaganon lang, papaganyan lang. 'Di ba? Kaya doon lang ang main reinforcement niya para hindi mag-bend, siyempre, di ba? Okay, so, dito tayo. Main o top main bars. Siyempre, yung sa top bar, no? Cut bars to. Pero kung gusto nyo, pwede natin i-connect to. Ang tawag dito is bent up bars na. So, walang problema, no? Basta top bar siya. Ma-cut bars man, ma-continuous man, o ma-bent up man. Basta nasa top bar siya. Ang tawag doon is top main bar. Kung marami, bars with S. Okay. Tapos, ito naman, bottom main bars, ito, take note, always continuous to. Walang bottom bar na putol. No? Unless kung extra bar siya. Pero main bar siya, hindi naman sinabing extra bar eh. Okay, so bottom main bar, yan. Automatic yan, bottom bar yan. Okay. So, nakilala na natin si top main bar tsaka si bottom main bars. So, dito na naman tayo sa ano bang purpose nito? Ang purpose ng temperature bar is pinaka-alalay lang siya, pinaka-support lang siya ng main bars, no? Ika nga, hindi siya main actor, supporting actor lang siya. So, ito na. Itong bottom temperature bar, ito dito sa ilalim na, 'di ba? Kasi pagka, naman, di ba? Kung puro lang main bar, wala siyang temperature bar, wala siyang holder, magka-crack talaga yan, di ba? Kasi wala siyang nakatali sa ganito, di ba? Ayun, ito yung bottom temperature bar. Ito yung mga positive to kasi nasa ilalim. Positive bottom temperature bar. And then yung nasa ibabaw naman kasi, di ba napapansin nyo may top bar? Ito yung pinaka-temperature niya ng top bar. Ito, temperature bar to ng bottom bar. Ito naman, temperature bar ng top bar. Yung Steelman,
usually sa mga steelman, di ko naman nila lahat. Pag sinabi kasi yung temperature ba, ang alam nila, bottom bar lang, dito lang. Oh. Tapos yung sa mga Elover 4 na top bar dito, ang tawag na nila hindi na temperature bar, ang tawag nila is holder. Sabi nila, engineer, ilang holder ang ikakabit natin dito? Ilalagay. Sabihin mo, sige, space, lagyan mo ng 3. Oh. Yun ang tawag nila. Yun ang mga na-experience ko dati. Na sa isip ko ba, hindi pa nila alam, akala nila hindi to temperature. Okay? So, yun ang sa one-way slab. So, nakilala na natin. Yun lang ang itanim nyo sa isipan nyo. At hindi na kayo mawawala. Kahit sa project kayo, excited kayo. Hindi na kayo makukonfuse. No? Kahit balik-balik ka rin pa ng designer yan, bottom line, ito lang talagang dalawa. Alright? So, dito na tayo sa two-way slab. Two-way. So, sa two-way slab naman, ang natitira is main bar lang. Main bars kasi marami. Ang main bars is subdivided into a long direction saka a long short direction. Siyempre, pag long direction, top and bottom bars pa rin. Pag short direction, top and bottom bars pa rin. So, eto. Nandito yung illustration. Di ba sa one-way, isa lang ganon? Pagka two-way, tanggalin mo tong temperature bar, palitan mo ng main bar. Yan na. Ito, ano to? Along short direction. Okay, short direction yan, di ba? Top bar. Yung top bar, syempre, yung nasa top, nasa ibabaw. Ito, yung sample ko, cut bars to. So, kung may magtatanong, pwede ba sa continuous bar yan? Pwede, ganun mo lang. Continuous top bar na yan. Pagka gusto mong bent up, bent mo lang yan. Bent up bars na yan. Diba? BU or bent up bars na yan. Diba? So, ganun lang. So, bottom line is, basta nasa ibabaw na bakal, top bars tawag dun. Okay. Ito yung top, bottom bars, no? Bottom bars. Main bar din yan, no? Nandyan. Okay. Sa kabila naman tayo, along long direction, ganun din, top bar. Cut bars to, pwede mo i-continue. Idugtong mo yan, continuous bar na yan, top continuous bar. Kung i-bent up mo yan, bent top bars na yan, main bars pa rin. Tapos yung bottom bar, para lang, continuous talaga yan. Alright, so, simple lang yun lang. Pagka nakuha nyo tong sinabi ko na pinaka main principle, kahit sa project pa kayo ilagay, buklatin nyo lang yung plano, buklatin nyo lang yung blueprint o yung dyan, o yung pinaka plano talaga, FCD, etong guide ko, i-check nyo lang, i-review nyo lang, hindi na kayo mawawala. May makakapa na kayo. Diba? Magkakaiba lang sa estilo, sa style ng mga designer, magkakaiba lang. Pero, 100%, makikita nyo yan sa mga sa mga slab detail nyo. Okay? Hindi ko na sinama yung mga accessories like yung yung chair bar, yung mga ganon. Diba? Hindi ko na lang sinama dito kasi i-check ko na lang sa previous vlog ko. Okay, so I hope may nakuha kayo ngayon na learnings and then i-review nyo lang to. I-repeat nyo na lang palagi for reference nyo and then i-share nyo na rin para sa mga baguhan. No? Sa mga baguhan or sa mga manggagawa na gustong matuto ng rebar. Okay? Tsaka i-check nyo na lang yung mga iba kong vlog para ma-review nyo rin siya. Okay? By the way, balik tayo rito. Punta naman tayo kasi may mga nagre-review, no? May mga estudyante na nag-review sa review center, tapos topic nila ganito, yung formula nung pamagdi-design sa RC, no? Yung formula ng main bars is the same din sa pagkuha ng temperature bar. Okay, I repeat. Kung nag-review na tayo sa mga review center, tapos yung topic natin is nasa rebar na or sa RC design, reinforced concrete design,
yung formula ng main bars, the same sa pagkuha ng temperature bars. Okay? Yung usually, ang ginagawa na lang is 1 bar diameter na mas maliit. Kunyari, itong main bar is 12 mm. Temperature bar is 10 mm. Lower siya ng isang commercial bar diameter. Ngayon, kung 16 mm to, ito is 12. No? Pero hindi 100%, depende pa rin sa designer. Yan ang beauty ng ng design and analysis, no. Sky is the limit. Kaya kailangan talaga ng construction notes para ikaw hindi ka magdediretso na i-adapt mo agad. I-check niyo yung kung ano yung intent ng designer. 'Di ba? Kung gusto niya temperature bar magkapareho sa main bar, wala magko-question doon kasi siya ang designer. Okay, kaya kailangan double check sa construction notes sa mga specs niya. Okay, so kung baguhan kayo sa construction, pagtingin nyo, mas maliit ito na bar diameter, tapos one-way slab to, okay, automatic temperature bar yan, or most likely temperature bar yan. Okay, so, yan lang muna ang ang tutorial natin, Okay? Sige, thank you, bye-bye.